Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita ang sasa inyo alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gising na, bangon na Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530. Gising na, bangon na Pilipinas. Kaagapay ng sambayanang Pilipino ang pamahalaan, mga ahensya nito kasama ang mga non-government organizations at iba pang grupo, serbisyo publiko tungo sa pag-asenso. Ating tatalakayin ang inyong lingkod at your service. Katuwang sa pagbangon tungo sa bagong umaga, pagtulong at pag-aksyon, laging nangunguna ang inyong lingkod at your service. Mga cause-oriented groups, charitable institutions at iba pang may programang organisasyon ating makakasama sa ang inyong lingkod at your service. Ang inyong lingkod at your service. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masang Pilipino, ang bagong DZME 1530. Ang inyong lingkod at your service. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Magandang hapon po. Welcome. Magandang kamalayan sa inyong isang magandang Martes ngayon, no? Martes, Beautiful Tuesday. Maganda ang takbo ng traffic. Walang ulan. Medyo mainit konti. Pero at least okay. Well, ang traffic naman basically either walang traffic. Oh, hindi, palagi may traffic. Pero ibig sabihin, magaan ba, mabilis ba, mabagal, yun. Hindi, smooth naman ang biyahe ko pa kanina dito. Okay. So I'm very thankful for that. And maaga akong nakadating. Walang pressure. Thank you. And welcome to Kamalayan sa inyong lahat. Pakilala ka? Tato. Pakilala ka. Di ka pa nagpapakilala ng pangalan. Si Mr. Joyce Molon. Si Albert Padlan po sa inyong lingkod. Okay. So, maraming salamat, Albert. At, well, of course, ito na naman, isang araw, another day, another chance to be able to give you, to share with you things that will shock you, that will, I would say, will make you aware of some things that you never really realized in the past. Right. So, dito po sa programa Kamalayan, yan po ang asahan ninyo. Ito po si Tato Malay. At kami po ay makakapiling ninyo ng isang oras hanggang alas 5 po ng hapon. At hindi pa namin alam kung darating ang ating isa pang kasama rito na yung pinaka-muse namin. Hindi pwede pinaka-muse kasi ibig sabihin nun meron pang katulad niya. Yung muse namin, siya lang yun. Si Joyce Molon. Alright, so hanggat wala naman ang ating kasama pa siya, okay lang. Kahapon, mayroong nag-react sa ating mga pinag-uusapan pero sa Facebook, Okay. Oo. At tinanong niya sa akin, paano daw ba may iwasan yung maging, o hindi ka magkaroon ng parang ganong klaseng kaguluhan o yung matalim bala ka, yung mataliman ka ng bala o maglaglag ka bala. Paano may iiwasan yan? Kasi traveler siya. And so, parang ngayon, kinakabahan siya. Baka mamaya, mabiktima raw siya. Oo nga eh. So, in other words, ito ay nagiging, parang epidemic eh. Naging sanhinan ng parang, ito ngayon, na parang, ano tawag doon, kung saan takot na takot ng mga tao. Sa mga
nadidinig nila at nakikita sa telebisyon. At balitang-balita na sa buong mundo ngayon to. Yun na nga eh. Pero kahapon, mahabang talakayan ang ginawa natin dyan. No? Pero nabanggit na rin natin kahapon eh. Kaya lang, siguro, ulitin na lang natin ngayon. No? Okay. Kung talagang ikaw, sabi ko nga, ay wala kang, ang tawag dito, ginagawang kalokohan, or hindi ka nandadaya, o hindi ka nangiisa. Sana mo yung mga nakaraang araw. Hindi ka nagpapalusot. Hindi ka nagpapalusot. Hindi ka sumisingit sa pila. Oo. Yung in other words, yung mga kasama yun eh. Oo. In other words, yung matino ka, yung talagang sumusunod ka sa mga kailangan sundin, no? Correct. Yan. At hindi ka yung pasaway, sabi nga. Huwag ka mag-alala. Hindi mo ma-attract yung ganong klaseng pangyayari. Kasi yung pangyayari niyang tanggapin man natin o hindi, tanggapin niyo man o hindi, karmic harvest yan eh. Karma yan. Sabihin mo man, wala ka namang binabaril o wala kang ninanakaw ng bala, whatever. May mga in connection with that. Pero kung nagpapalusot ka, kung nanglalamang ka sa kapwa mo, hindi mo malaman kung ano yung karmang bumabawi sa iyo eh. Ito karma to eh. Karma yan. Kagagawan mo rin yan hanggat hindi mo tinatanggap. Kahit na sabihin mo nilaglagan ka ng bala o tinaniman ka ng bala, karma mo yun. In a way, bakit ikaw ang napili? Ikaw ang natsempuhan? Ba't sa'yo natapat yan? Yan. Actually, victim ka na nga. Okay. Hindi namin ginagawang katatawanan ito or biniblame ka na may kasalanan ka, no? Pero, sa kamalayan, kapag ikaw ay naka-experience ng isang bagay na ganyan, na negatibo, wala kang sisisihin na iba. Ang tatanungin mo ay, bakit ako nagkaganito? Saan ako nagkamali in the past? Ano yung ginawa ko na ito ngayon ang nakukuha kong karma? Yan. Ano yung tinanim ko na ito ngayon ang inaani ko? Ganun kami lagi eh. Pag medyo, oops, ano man nangyari nito? Ba't ganito nangyari sa ano? Parang hindi ka nais-nais, ano? Ang automatic na ang ginagawa namin, imbis na mag-feel na feeling victim, kawawa naman ako, ang automatic ang iniisip namin, ano ba kaya ginawa ko? Bakit ko ba inaani ito? Ano kaya naitanim ko? Ganun kagad. Be responsible. Yes. In the same token, so paano mo, I think that's the answer din sa paano mo maiiwasan na maano eh. Yun ang pinaka magaling na masasabi natin kasagutan dun sa tanong na yun eh. Kasi wala na tayong ibang kampe. Kung gusto mong maiwasan yan, tignan mo yung mga okay, ganito naman, opposite. Kunyari, sabihin mo na, naku, dami kong kasalanan in the past. Paano kaya ako? Baka mabiktima na nga ako nito. Baka ma-attract ko na talaga. Kasi, dami. Ikaw na lang umalis. Hindi. Okay, ganito. Marami akong palusot na ginagawa noon. No? Yung mga ganyan-ganyan. No? Marami akong nilamangan, inisahan, ganyan. Okay. Kung gusto mong wag ka nang magkaroon ng ganyang bulilyaso or yung ma-attract mo yung ganyang klaseng problema, magtanim ka ng kabutihan. Plant the good. Yan. Magtanim ka, mamigay ka, whatever. Tulungan mo ang ibang tao. Yung mga naglalakad ka lang dyan. Alam mo, minsan kasing simple nang ninitian mo lang yung isang tao eh. Napatingin sa'yo. Ngumiti ka, good morning, good afternoon. Gano'n. Para hindi mo alam eh. Kasi minsan, itong mga tao to baka nagkataon yung binati mo at ang ninitian mo, malungkot siya. Or ngiti lang, ang laking bagay na sa kanya yon. You never know eh. So, napakasimple lang. Napakadali lang itong mga, sabi nga natin this is planting the good or acts of kindness. Acts of kindness. So, magandang isipin palagi na kapag, kunyari, o kahit wala ka nang kasalanan in the past, still continue doing good for others and doing acts of kindness. No? So, kasi, investment mo na rin yan eh. So, planting the good lang. Keep planting the good. So your harvest, also good. Ano ba bang example ng planting the good? Yung,
may tatawid na medyo may edad. na. Oo, na Or may kapansanan. Alalayan mo kaya? Akayin mo, ganyan, no? Tatawid Alalayan mo. mo. Oo. O kaya may nagkulang ng pamasahe. Sagutin mo na. Oo, nangyayari sa akin yan isang beses yung isang dalagita. Saan ako nagtititing. Sabi ko, nangyayari kaya dito? Ito ngayon, tatanungin natin kung ano nangyari dito at saan galing itong... Saan kaya nanggaling itong dalagang to? Saan lupahalop ng daigdig kaya galing itong... Sandali, okay, dito ka na. Alright, so magandang hapon Dali, sa'yo, Joyce. ayos Bumati ka muna, Joyce. Sige. Magandang hapon sa inyo, Tato at Albert. Magandang hapon, mga tagapakinig. Yan. Ngayon ay araw pa ng Martes, di ba? Explain mo, explain. Kailangan mag-explain. Explain. Pahingi ng excuse leave sa nanay mo. Mama Pilar mo. Ang init sa labas. Ang sarap nga ng init sa labas, hindi ba? Mainit ba? Naka-long sleeves kami. Warm pa. Oo, Warm kasi lang. sa pinanggalingan ko malamig eh. Tapos lumabas ako mag-init. Huwag ka magpababad naman sa araw. Ang init talaga. Oo. Okay, Kasi okay. pag hindi ka sanay sa araw, pag nasa malamig kang lugar, tapos lalabas ka, di ba? Parang, init pala sa labas. Ganon. Di ba? Yes. Yes. Yes, yo. Ayusin yun. Yes, yo. Anyway, so wala ka pang headset. No? Anyway, kami Yes, na lang sige, magsasabi okay lang. sa'yo. Kung sabagay, maganda ka naman kahit walang headset. So, kami na lang ang Sige. magsasabi sa'yo kung off the air ka. At, Oo, ayan. Meron namang nakailaw gusto mo naman ikaw ako. na? Gusto mo Hindi, magsuot? sige, okay lang. Okay Okay lang sa akin. Mapagbigay ako ngayon. Hindi ko Aba? na dudugtungan kung ano yun, yung katulad Ay, ng sinabi kapon ni Candy. pagbigay, doing acts of kindness. Or Yes, planting diba? the good. Ayan. Planting of Sige, good. ano kaya hingin natin? Mapagbigay daw eh. Ano kaya pwedeng ibigay nito ngayon? May Ang aking oras. Makapalang amang wallet dito makapal. Ayan, hingaan natin. Pasalubong. Alright. Sabi ni Willie, masayang mapagpalang kamalayan. Kamalayan. Salamat po sa biglang liko na daan. Yan. Palagi na natin tandaan. Pag sinabi kamalayan, ito ang daang biglang liko. Kahit kaliwa o kanan basta lumiko. Oo. Para sa mga ngayon lang nakakarinig niyan is, ang dahilan dyan is... Nasa Pasig kami kasi nag-broadcast. Araw-araw ko dinadaanan yun. Meron na talagang tayong dinadaanan na nakagalian na hindi na masyadong nakakatulong. Iliko na natin, ibahin na natin ang direksyon. Ang iba na landas. Kasi kadalasan, wala naman nangyayari. Still, wala tayong ginagawa. Bakit hindi mo iliko yung daan mo? Baguhin mo kaya. Ibahin mo naman. Kaya Paano tayo, kung may mga question? Paano kung may mga taong kasama ka na tingin mo hindi na rin nakakatulong sa'yo? Anong dapat, pagliko mo ng landas, iwanan mo na sila? Pwede ba yun? Oo, hulog mo sa daan. Laglag mo. Yan na tatawag laglag tao. Ganon. Hindi na laglag bala. Laglag tao na, ha? Diba? Hindi, Sige, paano, actually, Albert? sige Albert, ikaw na. Pinaka-permanente kasi, Joy, sa mundo is pagbabago. Okay. So, pagbabago. Kung ngayon nagbago na sila, at hindi na kayo tugma, ba't nandun ka pa? Magbabago talaga. Kaya nagbabago yung mga kaibigan, di ba? Ayan. Yan ang importante matutunan natin sa kamalayan. Okay. Ang tao, palagi yan nagbabago. Kapag hindi na kayo sabay sa pagbabago, maghihiwalay kayo. Kaya yung mga mag-asawa, kapag hindi na sila nagkakaroon ng parang common denominator, di ba? So to speak. Yun ang nga, parang pinagsasamahan. Magkaiba na yung landas nila, magkaiba na yung mundo nila. Ayan, chances are, pwede na magkaroon ng parang hindi pagkakaintindihan at magdudulot ng... Oo, saglit Pwede lang, na ha? yung renewal ng kontrata. Ayan. Oo. May nakalagay kasi dito, may nag-text. Wala kayo sa Ustream, channel is off air. On air daw, yan sabi ni Kwan. On air naman daw. Check Sabi mo lang. ni, Liko ka ng konti. ni, Liko kung ano mo dyan. Ayan. Oo. Anyway, so balik tayo doon. Sabi mo nga, maghihiwalay ng landas kapag ka mag-asawa dahil hindi na sila... Kadalasan, ganun ang nagiging problema na. Kasi nga, nagkaroon na ng pagkakaiba na, yung wala na silang pinagsasamahan na wala na silang ginagawang
sabay or Paragi na magkasalungat. yung level of consciousness nila, kamalayan nila, nagkahiwalay na. Lahat ng tao nagbabago. Pag hindi nagkasabay, ayun na yun. Yun. Nagkakaroon na ng talagang paghiwalay ng landas. Pero hindi pa pwedeng pag-usapan yun? Ayun na nga, dapat pag-usapan para magkaroon na ng common, parang, anong tawag dito, yung magkakaisa uli. Hindi ba? Kasi dapat nagkakaisa pag nagkakaroon ng hidwaan, doon nagkakaroon ng, hindi lang dulot ito ng hidwaan. Chances are, you become, for example, interested in other things. Yung isa naman sa ibang bagay. Naubos na yung oras ng isa doon sa kabila. Yung isa naman, puro doon sa kabila rin ng pinagkaukulan ng panahon. So talagang, nagkaroon na ng kaibang na sila, mundo. Wala na silang panahon sa isa't isa. Wala na ayun, gano'n. So nangyayari doon na papuntayin. Ano kaya magandang solusyon dyan, Dato? Sharing of Sandali. thoughts, Hindi ko alam kung Hindi ko nga alam Sandali. Parang nadidinig ko ba sarili mo dyan? Naririnig ko rin, pero hindi kasing lakas ng sa inyo. Oo nga Okay. So sabi nyo, Baka anong solusyon? Ano yung question mo ulit? Ito. Okay. Thank you. Hindi kaya maganda yung mag-share ng thoughts and ideas ng bawat isa para magsama-sama. Magkasundo ulit. Yes, dapat they should be aware of the fact that kumbaga parang wala na sila. Kumbaga parang hindi naman anong tawag doon yung mayroon parang you take each other for granted already. Parang kabisado mo na kung saan ang takbo ng utak niya. Hindi na kasi kunyari, yung isang tao, hindi na nahihilig magbasa. Wala nang pinag-aaral. Yung isa naman, concerned siya sa mga nangyayari. So, pag nag-uusap yung dalawa, walang mapag-usapan kasi yung isa, walang alam doon sa gustong pag-usapan. So, dapat pagpalagay natin, let's say, hindi sila pareho. Pero kung yung isa na may knowledge na nag-gain, kung ma-share man lang at nagkaroon lang ng interest yung isa. Yun, dapat may interest kahit paano. Na intindihin, matuto ng panibago, magkakasabay din ng pagtaas ng antas ng kamalayan. Okay, ganito yan. May share ako, baka hindi naman ninyo maintindihan itong sanggaling ito. I used to have a live-in partner. Huh? Okay? Pangilan yun? In other words, yung last ko. Bawal sa bishop yun. 6-0? Yung pinaka-last yun. Pinaka-last, 91? In other words, galing sa state siya. Friend ko yan, tapos naging girlfriend ko, tapos nagbalik bayan. Although I saw her again in the States before she came back here. Anyway, basta when she came home here, sa akin na tumira, hindi na umuwi. So, wow, saya mo that time. Oo. Anyway, so in other words, nagplanuhan kami ng ikakasal kami. Oh my gosh. A few months from that time na nagkasama kami. So ito na, nagbago yung buhay ko, nagbago yung mundo ko kasi biglang ngayon Nandyan siya, may kasama akong oo. kasi sanay ako mag-isa. Ako, pag kumakain ako ng breakfast, mag-isa, kahit na nandyan sa tapat ang mama ko, hindi mo inaalok. Hindi, okay lang. Yung kumisan, hindi lang kami nag-uusap dahil mama ko nagbabasa ng dyaryo. Sabihin gano'n, no? Ako naman, kukunin ko yung ibang parts ng dyaryo at babasahin ko rin. So, correct. in other words, walang problema. Nagbabasa lang kami habang kumakain. Ganyan. Matapos, hindi kami nagkakausap, no? Eto ngayon, yung girlfriend ko ngayon, sabahin namin kami. Aba, ang first thing na ginawa, hinugot yung dyaryo sa kamay ko. Oo. Kasi Tapos sabi ko, kasabay mo nga naman siya, tapos pag magbabasa ka lang ng dyaryo. Tapos sabi niya, bakit, sabi ko, bakit mo tinanggal yung dyaryo sa ko? Hindi. Pagkakain tayo, kakain lang tayo. Huwag ka magbabasa ng dyaryo at tayo mag-uusap habang kumakain. Ganun. Sabi ko, medyo nagbago yung ko. Parang, simula na nun. Nagkaroon ng boss. Parang ano to? Sabi ko. Okay. Tapos? Hindi, pero nakita ko yung logic doon. Nakita ko naman yung dapat na pwede talagang mangyari na maganda. Oo nga naman. No? Nandito siya. Tapos, hindi mo papansinin dahil nagbabasa ka ng dyaryo. Tapos, parang wala lang. Diba? So, talagang natauhan ako noon. Ayun. That was a learning experience for me. So, anong dahilan? Bakit biglang hindi na kayo?
Ay, Dahil? okay. Hindi niya, hindi makipag-usap sa talaga sa tato pag breakfast. Yes. Yun ang dahilan. Hindi ko Hindi, kaya actually- makipagkwentuhan sa breakfast. Pasensyahan na. Actually, ano yun June, July yan, gano'n, kasama kami. We were planning to get married December. So, may plano na. Kausap ko ng lahat. May mga, na kami. At saka, usapan namin, pag kinasal kami, sa Pilipinas kami titira. Hindi na sa Amerika. Although American citizen siya. Pero pumayag na siya. Kasi sabi ko, nandito trabaho ko eh. Wala akong trabaho sa Amerika eh. Kasi, nandito, executive ako rito. I mean, top executive ako in a way, no? So, pagdating ko sa Amerika, anong gagawin ko dyan? Hindi naman ako pwede mag-waiter at my age. Ganyan, no? Di, mag-driver ka. Whatever. Driver ka niya. Oo. Eto ngayon. Sige, okay. Dito lang kami sa Manila nga, sa Philippines. Eto na. Nung September, latter part of September, namatay yung sister niya sa US. Ayun. At sabi niya, naku, I have to go back to the States kasi I have to attend to my sister's funeral. No? So, sige. Punta siya. Aba, eto na. Nung nasa Amerika na, ayaw na bumalik ng Pilipinas. At ako na pinapapunta doon. At sabi niya, you come here and we'll get married here. Uy, teka muna. Sabi ko, usapan natin. Dito tayo sa Pilipinas ikakasal. Tapos ngayon, Amerika na. Tsaka ngayon, sinasabi mo, ayaw mo nang bumalik dito. Aba, ayun na. Baka hindi niya nagustuhan ng buhay dito. Hindi, nagustuhan naman niya. Kaya lang siguro, pagdating niya ron, parang nakita na naman niya uli yung buhay na ron. Alam mo, ito lang masasabi ko sa inyo. Mga pag tumira, kasi ako tumira ako sa Amerika, tumira ako dito. Nandun ako, namimiss ko yung Pilipinas. Yung mga kinakain ko dito. Pag nandito ako, Namimiss mo ang dami ko yung namimiss sa Amerika. Ganun na nga eh. So, pare-pareho. Pag nandun ka na, tapos ma'am, kung sanay... Kaso na nandun siya, hindi na na-miss yung Pilipinas. Sanay na siya doon. Pag sanay ka na, tuloy-tuloy na yung Anyway, so what happened was, nagbigay siya ng ultimatum sa akin. Sabi niya, if you are not here by December 31, Wala na tayo. na midnight, wag mo na akong Happy New Year ka tatawagan. na. Wag mo na akong tatawagan, wag mo akong ite-text, wag mo akong i-email, whatever. Goodbye. Wow. Biglang, goodbye. So ngayon, ito ngayon ang dilemma ko. Bibili ba ako ng ticket? Pupunta ba ako doon? Yun na nga. Ilang beses iniisip ko, bibili na. Tapos, huwag na lang kaya. Baka mamaya, pwede naman convincing ko siya later on na bumalik eh. Aba, eto na. Dumating yung time na talagang yung oras na tatlong oras na, kumbaga yung planning, sabi nga eh. December 31, midnight, magbago mag-January 1. Dalawa yon, may US time, may Philippine time. So, yung Philippine time, nauna yun eh. Nauna. So, hindi ako pumunta. Iniisip ko ngayon, pwede pa humabol. May US time pa eh. Kinabukasan. Saan ba siya? Bandang East Coast? LA siya. So, less than 12 hours ang diferensya. So, anyway. So, sabi ko, kahit naman delay ka na ilang oras, basta nagpakita ka ron, walang problema. Eto na. Talagang nag-decide ako, hindi ako pupunta. Yun. The following day, tatawag ako, Happy New Year sana. Wala, hindi na sinasagot yung telepono, yung email ko, hindi lahat. Wala. Hanggang ngayon, lately lang kami uli nagkuhan. Nakita ko sa Facebook siya. And finally, she accepted me as a friend. After so many years, after 15 years. Ganun. Di si mga, sabihin 30 ka na ngayon. Oo. Ano? Hindi, 35 naman. 35 ka na. Oo. Pero siguro yun lang yung way na talagang hindi kayo match. Di ba? Pero pag inisip mo, tama rin naman na wag na lang. Kasi, maraming mga bagay na hindi kayo magkasundo. alam mo, pareho kayong gusto nyo eh. So, hindi tugma. Yeah. So, she wants to The get US married life. there, doon siya nakatira. Doon kayo nakatira. You want to get married here, dito kayo nakatira. Oo. Usapan na nga namin. Completely different. Actually, nag-compromise kami. Ganito na lang. Sige, para pumayag tayong dalawa na, okay, 6 months tayo doon, 6 months tayo dito. Ano, pumayag na ako sa ganun eh. Sabi ko, whatever. Sige. Aba, yun pa rin. Ganun. Ayaw na rin niya. So, parang
Nauwi kasi, Kaya wala. either it's your way or her way. Yung nanay ko, tanong na lang sa akin, gano'n na lang yun. Ganun lang talaga yun. Dapat siya ganun. Kasi nakita niya kasi nagkasama na nga kami sa bahay Sabi nga niya, for the first time, sabi nga ng nanay ko Natuwa ang nanay mo. Ay, yes. Natuwa ang nanay ko kahit na Mag-aasawa ka live-in na. lang siya Oo. Pumayag na siya nga, kahit na live-in na lang, kahit na wala nang kasal May daughter-in-law lang siya. Oo, payag na siya. Kasi okay naman yung girl I mean, accepted naman sa bahay. Pero huwag ka pa rin mawawala ng pag-asa, Ay, hindi Tato. naman ako nawawala ng pag-asa. Sila nawawala ng pag-asa. Ganon. Balik tayo, di ba may panawagan tayo? Dapat bago matapos ang, ay hindi na siguro kalahati ng taon next year, dapat isa sa inyo, no? Alin? Huwag mo nga ako sinasahod sa mga kalokohan niyo. Sige, si Tato na lang. Si Tato na lang. So, available Sabay yan. ganun, Huwag niyo nga sinasali dyan. Ano ba kayo? Oo. Si Ayan. Tato pinag-iinitan dito, hindi ako. Sige. Kasi akala ko pwede kang isali. Nang Pero, dahil dyan. Magbabalik kami. At sa pagbabalik ay si Joyce naman ang ating pag-iinitan. Ay, ganon. Sige mga kaibigan, magbabalik po ang programang Kamalayan makalipas lamang ilang saglit. Ang Pilipinas ang host ngayong taon ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Ang APEC ay isang organisasyong nabuo para pag-usapan ng mga issue tulad ng anti-corruption and transparency, environmental goods and services, and counter-terrorism. Food security, kasama rin dyan, trade policies, at marami pang iba. Sa darating no November 18 to 19 ay gaganapin ang APEC Economic Leaders Meeting dito mismo sa Metro Manila. The biggest event for any APEC hosting. Ipakita natin na APEC, it's more fun in the Philippines. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Alamin natin ang mga sumusunod na preparasyon ng ating pamahalaan para sa maayos na pagdaraos ng APEC Leaders Week. Sa buong NCR, walang pasok ang mga paaralan sa lahat ng antas, pati na ang mga pampublikong sektor sa November 17 to 20. Wala namang pasok ang pribadong sektor sa November 18 to 19. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Yan, patuloy po kayo nakikinig dito sa programang Kamalayan ng ating pong oras, alas 4:33 na po ng hapon. Ayan, at sa ating muling pagbabalik, mamaya na yung pagkukwentuhan yung dalawa dyan. Okay. Pagpatuloy natin ang pinag-uusapan natin dito. Ayan. Bago tayo, ano nangyari sa akin? Yun. Bago tayo magpatuloy, gusto namin bumati muna sa mga kaibigan natin dyan. Si Tina. Welcome. Christina Ledesma. Thank you for listening to us on a very regular basis. Talagang kasamahan talaga namin sa Kamalayan si Tina. Also, meron kaming message ni Tato sa kay Chari. Kay Chari Adelantar. At saka kay Francis. Thank you for listening and for supporting Kamalayan. And increase and multiply. a trillion-fold. Trillion na. Si Direk Francis Pasyon din. Si Direk. Naku, bakit hindi mo kami sinasama sa Poland? Oo. Nga pala. Wala lang mga so magko-compete na naman yung kanyang pelikula. Oo.
ang tawag dito, congratulations in advance. Congratulations. Also increase and multiply at trillion-fold, So, Francis. thank you, Direk. Ayan, At, kay Pilar, pero, kay Alma. kailan kaya pupunta si Francis ako? Sana baka wala. Sabagay, baka nandito na siya by the time na mag-party tayo. No? Hopefully. Hopefully, no? Okay. Ayan, Hindi pa siya nagre-reply. kay Pilar, kay Alma, kay Princess Kiram, sino pa ba? Nabigla ko nakalimutan kung sino pa yung isang Si babae. Reg Tan. Si Chari tuloy. Si Kathy Garcia, ayan. At si Jalvin, ayan. Si Si Jalvin, Alvin, pala. oo. Si Alvin, oo. oy. Alvin, sana makapasyal ka mamaya sa aking Tuesdays with Tattoo. Ito muna, basahin ko muna, So, third sabi eye. dito. Oo. Sir Tato, paano po yung na-mistaken identity nangyari po? Sa akin noon. Nung nangyari po sa akin nung nag-deliver ako ng paninda ko sa isang hotel. Kasama ko po ang anak ko noon. Bigla na lang po ako dinampot ng pulis at sa presinto na lang po ako magpaliwanag. Madaming tao po sa lobby ng hotel, di ko pa alam ano gagawin ko noon. Pagdating po sa presinto, pumunta, hindi. Anong pagkatas noon? Hindi pumunta ang alin. O doon. Yung taong nagrereklamo. Okay. Nung pagkakita po sa akin, sabay tawag po sa polis na hindi ako. Pasensya at sorry po ang nasabi niya. May Alright. mga nagpayo sana daw gumamit ako. Gumanti ako. Okay. Hinayaan ko na lang po. Okay, ang tanong is, nasaktan ka ba? Sinaktan ka ba nung police? Or parang bang nabastos ka? O na parang... Siyempre nasa The fact lobby na, ng hotel ka. the fact na kinuha ka ng walang kaabog-abog, ganun na lang. Ang sabihin na... yun na nga, okay. Alright. Medyo ano yan, nakakabigla. Yes, pwede Kasi- kang magdemanda dyan. Pero ang kung nga dyan is, kasi okay, sa Kamalayan eto ganito yan. Wala tayong pinapanigan, wala tayong sinasabihan na parang hindi pwedeng nangyari sa iyo yan dahil ganito ka. Pero since nangyari yan, kadalasan, sabi nga natin, ang mga hindi maganda o hindi inaasahang mga magagandang nangyari ay merong kinalaman yan sa nakaraan, no? So meron kang sigurong nagawa in a way na similar or kahit na hindi masyado similar dun sa nangyari, pero siguro nambintang ka na ba in the past? Yung para bang yun nga, para kumisa tayo, ang hilig natin mambintang eh. Agad-agad eh, Oo, no? agad-agad eh. Uy, ikaw siguro kumuha ng aking wallet. No? Or Gano'n, no? palagay natin hindi siya mismo. Oo. Kausapin mo yung mga kasama. Itong mga siyatanag na ako. Gano'n. Oo. Yung Mga palahusga. suspecha, palahusga. Yung mga ganyan. Importante yan eh. Kasi kuminsan kahit na wala tayong ginagawa, pero sa mind natin, naguhusga na tayo, palagay ko siya yun talaga may kasalanan nun. Yan. In other words, yung mga ganyang pag-iisip, ganyang klaseng paghuhusga o pagsususpecha, ang kapalit niyan, yan, mga ganyang klaseng insidente. Kaya pag tinanong ninyo ang sarili nyo, bakit ko na-attract ito? Tignan ninyo, balikan ninyo ang mga nakaraan at baka naman, yun na nga, nandoon yung sagot na yun, no? So, kasi dito sa Kamalayan, iniiwasan namin na talagang ang pagbibintang ng mga nangyari sa atin ay dulot na nagmula sa labas o sa ibang tao. Dito sa Kamalayan, lahat ng nangyayari sa atin, tayo lamang ang may kasalanan o tayo lang ang may kagagawan. Yun ang ating tinuturo pinagmulan doon dito. tayo. Kasi ang nangyayari sa ating bansa, wala tayong wala tayong pagkakasala sa mga nakikita natin nangyayari, no? Palagi na lang kami problema. Ay, kasi yung presidente natin. Ay, kasi yung gobyerno natin. Ay, kasi yung Sa lahat na lang binintang na natin sa iba. Pero na sa atin. So, hindi ko sinasabi really na medyo pero siguro baka nag-isip ka rin lang ng ganun in the past. Baka yun lang nagdulot ng ganung klaseng experience sa'yo. Ang daling salita talaga, Willie, ganun din talaga. Meron kang tinanim dati, isipan, may binintang salita, gawa, na ngayon, nung time na yun, yun ang inanim mo. May mga situation din
maliliit na tanim, tinanim na negative, maliliit, walang inani, nag-accumulate, lumaki, naging isang malaking karmic harvest. Ayun. Yan. So, yan ang mga talagang tinuturo natin dito sa Kamalayan, no? Kasi, kadalasan nagtataka tayo bakit mga ganito nangyayari sa atin. Ang palagi namin sinasabi dito baka naman kasi meron tayong mga ginawang hindi maganda, bumabalik lang yan. Karma yan. Meron ding, remember may mini-mention ka sa akin noon na na-absorb mo rin ang negativity ng nakakatalik mo. Nakakatalik. Oo. Na, remember, na tapos doon mo nga napansin na pagmula ng nagkaroon ako ng partner na gano'n, medyo kamalas-malas ang buhay mo. ang gulo-gulo ng buhay ko. Na never nangyari sa akin, sa talambuhay ko. Na nakakagulat. Talambuhay talaga. Kaya ako talagang... Absolutely talaga, Joy. Absolutely, these things don't happen to me. I was so surprised. It's para bang, saan ang galing nakuha mo yung kamalayan niya. Oo, na-absorb So, dapat pala, bago ka makipagtalik, malaman mo ang kamalayan. Oo, totoo yun. Kakatakilikin mo. Or one time lang muna. Tapos buti na lang hindi ko alam yan noon, no? Kasi kung alam ko yan noon, hindi ako umabot ng 60. Yung nabilang mo lang. Kasi meron din akong mga ganun nga, meron akong mga imagine ko may mga naging parang lover ganun. Halo lahat, ang bumundo ko parang naguho. Yung lahat ng tatlo pinagkakita. Now, anyway, nagkagulo-gulo. Actually, itong ang araw na ito, nais kong pag-usapan natin sa programa ay kung meron man tayong magiging kapangyarihan na baguhin ang educational system natin, lahat ng mga subjects, tatanggalin natin lahat yan. Papalitan natin ng mga bago na alam natin ito ang kailangan ngayon. Kasi katulad itong pinag-uusapan natin ito, hindi tinuturo ito sa school. Walang subject na ganito Wala So, dapat meron kamalayan 101. Yan, isa-suggest yan. At dito tuturo ito mga ganitong klaseng mga leksyon. Right. Ngayon, meron akong napulot. Ito ay senior sa akin ni Juan Rodrigo. Yung artista, yung kaibigan natin, si JR. Senior sa akin sa Facebook na isang siya, maganda, no? It's all about schooling. Ito nga, ang paksa nito is ang pinalalabas talaga rito, ang educational system natin ay maling-mali. Ito ay based on the US US curriculum to. So in other words, lahat ng mga tinuturo daw nila sa US dapat palitan. At ito na nga, ano kasi ang ginawa ng educational system sa Amerika para lang magkaroon ng may sasabing power sila over the people. They actually manipulated the educational system para maging masunurin ang mga tao, para lahat ng gusto nila susunod nila lang. Kaya ang diploma ng isang high school or college nag-graduate, ito ay assurance na ito ay kunin na sa pagtrabaho sa kumpanya nyo dahil isang requirement. Isang assurance to na matino itong taong ito, na masunurin, susundin lahat ang gusto mo. So in other words, parang doon ka tinrain na maging masunurin ka, na maging empleyado ka, na magiging na parang sunod-sunuran ka lang. Yun naman ang setup talaga ng educational system, di ba? Pero kasi para maging empleyado. Oo, pero kung wala kasing edukasyon, ano na tayo? Yun na nga. Anong klaseng edukasyon ang binigay sa atin? Hindi naman sinabing tanggalin yung edukasyon. Oo, may edukasyon, pero ano? Based on kasi to control and manipulation ang ginawa nila. So, ibig sabihin, papalitan ng mga tawag dito, ang mga subjects, ganon pa? Oo. In other words, kung hindi na siya nakakatulong, at kunwari, history. Ang dami palang
history subject sa puro kasinungalingan ng sinulat. Mali. Oo, may Up mali. to now, dito sa Pilipinas, yung mga history ko natin, di ba? yung- Kaya nga, nilabas yung General Luna eh. Ibang-iba yung history sa history books eh. Yung Philippine, hindi ba yung high school natin? Oo. Yung author nun, may mentionin. Malaganap yung Philippine history na yon. Tapos pagpunta ko sa UP, ibang nagsulat ng Philippine history. Professor ko pa yung junior writer ng history doon. Ibang-iba. Ibang-iba. Oo. Kasi- nakaset up pala yung Philippine history. Parang nakaset up by the Americans. Oo, inano nila Para- talaga, parang kinontrol lang nga nila eh. Para lang anong tawag dito, ma-cover up. Kasi marami nangyari na pag lumabas yung katotohanan, bistado kung ano talaga yung katotohanan na dapat na hindi malaman ng tao. So, in other words, kagaya sa Amerika, mas worse ang American control natin dito nung panahon ng gera noon kaysa nung panahon ng Spanish times eh. Di ba? Mas brutal ang mga Amerikano noon. Nakita mo nga yung General Luna noon eh. So, in other words, yun, kinover up yun sa history books. Pinalabas nila na... Sa history books din, parang talagang sinet up nila na kunyari, may gera. Oo. Nagkaroon ng battle sa Manila Bay, ganun. Pero, Yung pala, bentahan na lang pala. binayaran lang talaga nila ang Spain. Pero kunyari, sige, Para pasabugin natin, kunyari muna to. Mga moro-morong laban. Tsaka isang barko lang, ganun. Kala mo naman nagkagera-gera. Isa lang pinasabog. Yun na. So, ngayon, tinignan ko itong, maganda ito itong nabasa ko nga sa internet, yung senior ni JR. At itong ginagawa natin ngayon, na nais natin din sana ituro nga, nandito sa nakasulat. Ano kaya ako ng yung subject matter? Kung na-mention mo kasi na ang pagkaka-setup ng educational system is para maging magaling na empleyado. Masunurin. Mga tao. Oo. Ano parang kaya robot, factory worker. Yun ang ano eh. Parang ano kaya i-gear yung educational system to entrepreneurial? Maging Maging negosyante. So lahat magiging negosyante na, wala na magiging trabahador. Gano'n naman sa Chinese eh. Ang mga Di ba sila lang? Pero sila lang paano mo maisi-set up yan? Siguro mahabang panahon pa yan. Hindi, natin actually- agad-agad. Sige nga, paki-explain nga sa akin para doon na rin sa mga tagapakinig natin na bigla siguro nawindang nang marinig, paano daw? Di ba? Pero enjoy. Sipin mo lang, yan din ang sagot namin sa nung nagsabi sa amin na, yung kamalayan, di babaguhin mo ba yung paano ko mag-isip ang tao, paano paniniwala, medyo 100 million kaya ang tao. Yan, ganun. Paano medyo mapapalabang kayo. Ang sinagot ko doon is, kailangan natin mag-umpisa kahit sa isang tao man lang. Oo. One Kahit person at a time. Si Candy lang, mabago natin ito si Candy. Ayos na. Wala Ano na. ba hindi natin mapagbabago ang isang tao? Pag nagbago si Candy, magbabago ang Pilipinas. Hindi, but the thing is, you start with one person at a time. Ano pa nga ba? With ourselves first, of Oo. course. Tayo naman, nag-umpisa na tayo ng pagbabago eh. Hindi naman tayo magsasalita ng ganito kung hindi tayo naniniwala. Kasi pag natakot ka, dahil sa napakaraming i-reach out, hindi ka nagagalaw. Pero hindi Galaw ang sabi, lang. pero ang sabi nyo kasi, hindi natin mapagbabago ang isang tao. Tayo nga ang kailangan magbago. So kaya hindi natin sabihin na pagbabaguhin natin ang tao. So ang kailangan natin gawin, 'di ba? Tayo 'yan. So tayo i-input lang natin sa kanila, sasabihin lang natin sa kanila palagi kaya nga may kamalayan, 'di ba? Tama ba? Tama. Para siguro later on may isip nila, baka sakali nga gawin natin yung mga pinagkagawa nila at mga sinasabi nila. Isa sa mga naisip na namin, Joyce, yan yung pagpalagan natin, ituloy mo yung curriculum sa eskwelahan. Okay. Ituloy mo. Pero ang habulan dyan is memorize. Rote system Ganun. Memory and then hindi ka nag-iisip. Memorize lang. go for number 1, go 100%, ganun. Grading system. Ang maganda sana siguro ihalo doon is yung kamalayan. Isipin mo na at magpasalamat ka na number 1 ka.
isipin mo at magpasalamat ka sa Diyos na successful ka sa mga subjects mo. Walang turo na ganun. Oo. Ito ngayon, Work hard. Meron na nga ito ngayong, may subject dito na binanggit. Marami ito Marami subject. Example of future studies. Pasample nga. Alright. May kinalaman sa kamalayan. Life path development. Yung life path. Tayo biglang liko nga So, in other words, yung life path development, i-develop natin, tutulungan natin ng mga tao hanapin yung kanilang direksyon sa buhay. Ito pa nga maganda, based on their astrological charts, personal interest, and past life experiences. Kunwari na lang sa'yo. Past life experiences. Kita mo, ang ganda Pagpalagay na nga natin, si Tato. Ako. So, ang tatahaking mong direksyon is pagpapare. Hindi. Ang kwan ko nga is, past life mo kasi, di ba? Bishop ka, di ba? Oo, pero yun na nga. Ang tanong dyan ano ba interest ko? Okay, saan ka interesado? So, nagkaroon ako ng interest. Akala ko dati, gusto ko magpari isa yan sa mga kwan. Kinausap na ako sa rector's office noon, sa eskwela natin Tinanong na ako kung kailan ako gustong umalis at pumunta sa seminaryo. Magbabrother ka na. Ganun. Nung nalaman ko, ang unang trabaho raw na gagawin sa seminaryo, maglinis ng CR Sabi ko, ayoko na magpare. Hindi pwede. Social po kami. Yun lang ang reason bakit hindi ako natuloy magpare Ayaw mo na maglinis ng CR. Ayaw ko lang maglinis ng CR. Sabi, doon daw unang trabaho na gagawin mo So, right now, nasa ng interest mo? Ngayon, yung past mo? Nagkaroon ako na ng interest sa music at sa showbiz, sa entertainment. So, kasi lumaki ako, na-expose ako ng father ko sa sa trabaho niya, yung sideline niya. Actually, sideline niya yun Kasi government employee siya sa umaga. Sa gabi, announcer siya. Radio announcer sa DC. Okay. Sa DC whatever. Kalaban dito, stasyon DC something. Doon siya sa, meron siyang ganitong programa. He was a DJ before rin siya. Meron siyang music program. Tapos meron siyang drama. Yung siya announcer. Ganyan, no? So, correct. Palagi ako kasama sa studio. Kaya laking studio ko laking radyo ko, radio station. From bata pa lang, talaga nakita ko na ito, mga setup ng ganito. Pati yung drama, kung paano sila nagre-recording ng drama. Tapos, nung unang stages ng TV. Television, nung hindi pa sila color, hanggang naging color pa unti-unti, nakita ko yan. So, kasama ako, pumunta ako sa Channel 11 noon, doon sa may High Alay. Doon ako nanonood, ng mga tawag na tanghalan. Sa taft, sa tapat ng yung mga night owl dance party. Bata ako noon, pero nanonood doon. Talaga? Swerte mo naman. Pinapanood ko yun dati. Oo. At saka nanonood ako noon, nasa director's booth ako noon. Hindi ako doon sa studio. Nakakaakit ako noon. Sabi, ano mga dito? Akit ko. Yung pala bawal pala doon. Tapos hindi ko nakalain doon. Hindi pala ako ahantong. So yun ang aalamin ng naging hilig ko na. Kung anong hilig ng bawat isa. Pero as I grew up, I thought that was it. Na involved ako sa showbiz. Pero nakita ko yung showbiz very, fickle-minded in terms of yung parang pabago-bago. Sikat ka ngayon, bukas hindi ka na sikat. Magandang kwan mo ngayon, mamaya wala ka ng career. In other words, pag wala ka rating, ganyan. So parang sabi ko, gano'n lang ba yun? Gano'n kadali ang kwan dyan, buhay niyang ganyan, no? Para bang, ayoko yata ang gano'n, Ang gusto ko pag nagkwan ako, pang matagalan. So nakita ko yung teaching naman. Sabi ko siguro, kailangan turuan ng mga bata. Kaya lang, nung nagturo naman ako, yung mga tinuturo ko, yung mga subjects na ordinaryo lang na sa curriculum, may gusto ko iturong iba. Hindi ko maituro dahil hindi naman approved ng CHED o ng So, wala. Hindi ko na tinuloy. Ayoko na, sabi ko, aalis na lang ako sa pagtuturo. Pero gusto ko pa rin ang showbiz at saka yung pagtuturo, yung dalawang yon. Pero ngayon, nakita ko sa kamalayan. So, ngayon, dito sa ginagawa nga natin, nagtuturo tayo in a way, at gusto ko pa rin magturo. Ayun, ginagawa ko ngayon. Every Tuesday, nagtuturo ako
Pero yung subject ko na tinuturo ko. At yung showbiz, later on, we will produce programs, shows that have kamalayan messages to it. Pero showbiz pa rin ang dating. So, in other words, relevant pa Parang rin sa mga... entertaining naman para andun pa rin ang buhay ko. Andun pa rin yung ko. Yung sabi ko, yung life path ko. So, ganun ang magandang maging subject para sa lahat. Yung malaman kung ano yung interest. Malaman kung saan sila magaling. Di ba? Kasi kung interesado ka naman, hindi mahirap yung subject na yan eh. Di ba? Kung interesado ka. So, kita mo helping people find their life path based on their astrological charts. O bakit astrological? Naniniwala pa tayo sa astrology? Actually, ako dati hindi. Pero nung tinesting ko, kasi alam nyo, bago kayo magsabi na hindi kayo naniniwala o naniniwala, testingin nyo muna. Huwag yung sasabihin na, hindi naman ako naniniwala dyan kasi sabi nila, hindi naman daw totoo yan eh. Tinest mo ba? Nag-research ka ba? Kung hindi ka nag-research, wala kang karapatan magsabi na hindi ka dapat maniwala. Hindi, yung mga demonyo yan. Ganun. Ako, tinesting ko eh. So, nag-research ako. Tapos yung on my own, lahat yung astrological charts, pati yung birthday, kung ano yung birthday mo, yung characteristic ng bawat isa, tinest ko yan sa mga kaibigan ko. Basahin mo nga yan kung ikaw yan. So, napatunayan ko, accuracy was, sabi ko nga, 95%. Kaya sabi ko, paano nangyayari ito? Paano nalalaman ito? Sinong gumagawa nito? Bakit alam nila? Kaya sabi ko, maganda pag-aralan to. Mukhang merong malaking tulong ito sa tao. Kasi pag nakilala na niya kaagad ang sarili niya, kasi ang pinakamahirap talaga is makilala mo yung sarili mo eh. Kung sino ka eh. Okay. Pero kung nabasa mo na doon, at testing mo nga, ikaw ba ito? At pag nabasa mo, oo nga, ako yan ganito ang ugali ko, ganito yung interest ko. Na-spell out kagad para sa'yo, hindi, ang laking tulong, mabilis sa, pagbabago mangyayari sa'yo. So yun, mga ganyang subjects. Ito pa isang subject, spiritual psychology, which I took. I took this already sa University of Santa Monica, sa US. Learning how the body, mind, soul, and spirit interact, which is what we're doing in Kamalayan. Right. Dream analysis, dream journals, counseling methods, past life regression techniques are also included in this. Daming interesado dyan. So in other words, ito yung mga bagay na talagang kailangan na natin sa panahon lang ngayon. Ito na yung tinuturo natin dito ngayon. Dahil hindi pa natin may turo sa eskwelahan, so dito natin tinuturo sa radyo. So in other words, ito na, sa dinami-dami ng kwan dito, meron pa isang subject dito, UFO research. Classes on the documentation of UFOs through night vision goggles. How to interact with them. Sky mapping. In other words, kung may ma-meet ka na sasabihin mong alien, paano mo ngayon kakausapin yung alien? Kasi kadalasan tayo matatakot eh. Hindi ba parang pinagbabawal naman, tinatago naman yung mga preba niyan tungkol sa mga UFO? Pinagtatago yan. Sinasabing, wala, yan, balloon lang yan. Hindi flying saucer. Tapos ito pa, isa pang subject na maganda. Healing. Yung healing. Methods for keeping the body clear of negativity. Reiki, quantum touch, etc. Responsible thinking, service to others. Alam mo yung mga binabasa mong yan, narinig ko na yan, ginagawa na yan ni Regta. Hindi kaya nga, ito nga, tinagawa natin ito lahat, tinuturo natin, pero hindi natin natuturo sa eskwelahan. Kung maganda sana, yun ang isa ito yung mga pinag-aaralan doon. Ito na dapat ang mga subjects na talaga na kasama na ngayon. Ito, may isa pang subject dito eh. Ito, mabiwirduhan ka rito eh. Galactic Ambassador Training. How to become a Galactic Ambassador. Spaceship Flight Training. Hindi ba dami ngayon nag-volunteer? Sino may gusto pumunta ng Mars? Ngayon, kung may subject na ganito, pwedeng anuhin na yan. Magiging galactic ambassador ka ba? Hindi na yung ambassador to other nations. other planets na yun. Maganda itong kanya. Sabi ko, okay ito May pagka, advanced talaga eh. Kasi future studies talaga ito. Tapos ito pa. Ang exercise. Normally, exercise natin sa PE, mga dancing, sports, yung mga basketball, volleyball. Ito, exercise, which is starting now.
na-incorporate na in a way ito eh. Yoga, Tai Chi. Yan, mga yan. Of course, may Tai Chi na rin natin sa ibang eskwelahan. No? Yan. Tapos, sixth sense studies. Sixth sense. In other words, yung intuition. Yan. Tinuturo na yan eh. Kahit pa paano eh, napapasama yan sa ibang subject. Eh. Self-mastery nga eh. Tinuturo ko na ito doon sa dati kong eskwelahan eh. Tapos, meron pang subject na cosmic science. Hindi lang science eh. Cosmic science ng tawag eh. Identity and placement of universes. In other words, ito, napakagandang pag-aralan itong proposal na ito, which is, I think, we should really now take it seriously. No? Palitan nga natin yung talagang dapat palitan at medyo kung mga ganitong subjects na makakatulong na sa ating panahon ngayon, dapat siguro isama na yan. Ayan, dahil alasin ko na, basahin ko muna itong ni Willie ha. Sabi niya, tama po kayo, Sir Tato, Sir Albert, Ma'am Joy. Kung mali ang nakagisnan, pag nakasumpong ng pag nakasumpong ka ng taong magtuturo ng tamang kamalayan, siguro po maganda ang buhay ng bawat isa sa atin. At eto pa, bago tayo magpaalam, ayan, batiin natin si J. Army Imlani. Ayan, huwag ka na magalit sa mother mo. Si J, oo. Ginupitan kasi ang kanyang poodle. Mukhang unggoy daw. Sino naggupit? Si Pilar? Naggupit? Pilar pala, may bagong profesyon na ngayon. Na mga... dinadala naman sa pera ng nila. Dali mo na sa mga shops. Ng mga hayo. Ayan, nagmuga daw tuloy yung unggoy. Ayaw mo no, may aso ka na, may unggoy ka pa. Joke lang. Jay Lani. Alright, Jay. Sige. Sige, very interesting, Sana magkaroon ng pagkakataon, magkaroon ng mga subjects na gano'n sa malapit na yan. Regular schooling. Pero siguro, sa malaking susunod, tulong. sa susunod sigurong linggo, Tato, yung isa-isa dyan, matakil man lang natin dito. Oo ba? O isa-isa lang, di ba? Para kahit paano meron tayong idea sa mga yan at lalo tayong ma-shock. Sige. Shocking talaga mga pinag-aaralan dito sa Kamalayan. Of course. Shocking lang yan dahil umpisang pandinig. Bago. Pero pag palagi na nila nadidinig sa amin yan, sabihin, alam na namin yan. Palagi pinag-uusapan nila Tato, Albert at Joyce yan. Di ba? So, okay. Albert, paalam na tayo. Maraming salamat sa pagsubaybay sa amin, pagpapakinig na iba. Food for thought, mga subject matters na hindi natin pinag-aaralan sa eskwelahan na bagay na sa future natin. Angkop na ngayon. Angkop na. Okay, si Albert Padlan po, yung lingkod hanggang bukas po. So, eto nga, sabi nga natin, ang Kamalayan, ang daang biglang liko, talagang kung saan natin dinadala ang ating usapan at kung saan natin nililiko-liko. Kasi dapat lang, hindi na tayo pwedeng umasa na may mapupuntahan tayong whatever na hinahangad natin. Kasi pag hindi natin nakikita yung pinupuntahan natin na maayos, kailangan iliko na natin kaagad. So, magandang hapon uli sa inyo lahat at magandang Kamalayan. Ito po si Tato Malay na nagsasabing, sana po palagi ninyong subaybayan ang aming programa rito sa DZME. Ako naman po si Joyce Molon. Sabi nga ni Tatos, laging subaybayan ang ating programang Kamalayan para sa ikaliliwanag ng ating isipan at buhay. Hanggang bukas pong muli, maraming salamat ulit. Ang Pilipinas ang host ngayong taon ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Ang APEC ay isang organisasyong nabuo para pag-usapan ng mga issue tulad ng anti-corruption and transparency, environmental goods and services, and counter-terrorism. Food security kasama rin dyan, trade policies, at marami pang iba. Sa darating no November 18 to 19 ay gaganapin ang APEC Economic Leaders Meeting dito mismo sa Metro Manila. The biggest event for any APEC hosting. Ipakita natin na APEC, it's more fun in the Philippines. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club.
alamin natin ang mga sumusunod na preparasyon ng ating pamahalaan para sa maayos na pagdaraos ng APEC Leaders Week. Sa buong NCR, walang pasok ang mga paaralan sa lahat ng antas, pati na ang mga pampublikong sektor sa November 17 to 20. Wala namang pasok ang pribadong sektor sa November 18 to 19. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530.